gusto niya ng warrantless arrest dun sa fake news. Tapos ayaw nila ng death penalty sa plunder. Bakit? Nasaan yung, di ba, nakikita niyo yung disconnect? Gusto nila ng warrantless arrest for fake news na hindi pa dinefine, wala pang batas, violation of our constitutional rights. Tapos, ayaw nila ng death penalty sa plunder. Let that sink in. Thank you. At saka isa pa po, kung nakikita nyo, ang mga pinupost po namin or nilalagay namin sa mga social media platform namin is galing lang din ho sa kanilang mga post. Like po yung katulad ng yung BICAM scandal na aming pinaglalaban ngayon is galing din ho sa mga kamaliang sila mismo may gawa. Na sila rin naman nagagalit because binubulgar namin. Bago binulgar muna ni PRRD at saka ni Congressman Ungab, nagpapasalamat po tayo at ang buong mamamayang Pilipino na lumabas po itong lahat. Second, hindi ho kami namemersonal. Binabase lang ho namin kung ano yung nakikita namin, nababasa namin at napapanood po namin sa kanila ring live hearing kung paano ho nila dinedemoralize, iniinsulto ang men in uniform. Pag hindi nila nakuha ang sagot na gusto nila, sinungaling na. Kapag hindi nila nakuha or hindi nila na-convince yung kanilang resource person, iko-contempt na nila. So, saan tayo pupunta? We are actually, they are supposed to be our legislator. Dapat sila ho mismo ang nagpapatupad ng batas at sumusunod sa tamang batas. Pero sa ating nakikita right now, sila ho ang lumilihis or hindi tumutupad or sumusunod sa ating konstitusyon. Kami ho nagsasalita lamang kung ano ho ang nakikita namin. It's all recorded. Recorded ho yan, may video ho kami, nire-share lang namin. Even when we question yung kanilang wealth, nakikita ko di ba? Ang mamahal na relo, meron silang mamahaling cars. Magkano lang ang sweldo ng isang congressman? Para ma-afford mo yung ganun. Kunwari, may 3 milyon kang halagang relo, or sabihin natin 2 milyon na lang. Magkano ang sweldo ng congressman? 300 right now? Ha? 300, right? So, 300,000 in 10 months is like 3 million. 10 months yun. So, bibili mo yun ng relo na halagang 3 milyon in 10 months, paano ka? Saan ka pupunta? Tapos nag-umpisa kayo sa ordinaryo. Ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, tapos after 2 years, biglang ang bongga-bongga mo na. Sarap naman ang buhay mo. Di ba pa? Sa atin naman itong takso ng bayan yan. Yun ho yung katotohanan. Yun again, the House of Representative is House of the People. Hindi ho inyo yan. Yung posisyon nyo ay pahiram lamang. Hindi ho kayo permanente sa inyong inuupuan. And sana, yung hindi naman ho namin nilalahat ang mga nakaupo dyan sa Congress and even sa Senate, no? Alam din namin na meron po dyan na matitino at maayos. And sana ho, para po talaga kayo sa mamamayang Pilipino, ipagtanggol nyo ho ang kaba ng bayan. Ituwid nyo ho ang mali. Manindigan ho kayo. Kasi yan po ang pinangako nyo nung kayo ho ay tumakbo bilang politiko. So yun lang naman. And dun sa mga nananahimik ho, tungkol sa BICAM, nasan po kayo? Bakit hindi ho kayo nagsasalita sa mga senador na nakakita ng mga blanco, papeles ng BICAM? Hindi ho natin pinag-uusapan ng GAA, malinaw. BICAM. So sana ho, kayo, magsalita ho kayo. At para maniwala ho kami na yung mga tumatakbo or nakaupo dyan sa pwesto ngayon is para sa mamamayang Pilipino at para sa yung layunin nila is para sa ikabubuti ng ating bayan, hindi para makaisa or magnakaw sa kaban ng bayan. Salamat po. Alam nyo, nakakatuwa yung ano ni Congressman Luis Tro, no? Atungkol doon sa, ang gusto niya, arestuhin yung nagkukumit di umano ng fake news. Ang tanong ko, Congressman Luis Tro, yung bang pagiging drug user ni Bongbong Marcos ay fake news? Yun ang itatanong ko sa iyo. Sapagkat
yung pagiging drug user niya, ito yung resulta ng isinagawa kong investigasyon noong ako ay nandoon sa PIDEA. Ngayon, para patunayan ninyo na yung sinasabi ay fake news patungkol kay Bongbong Marcos, bakit hindi ninyo kumbinsihin na ito ay sumailalim sa hair follicle drug test para malaman natin kung sino ang fake news? Na-catch ko kanina doon sa house, no, na I don't know what agency it was that said that the Polvoron video was fake. That is fake news. Because I know for a fact that video of Bongbong Marcos snorting cocaine has been authenticated on 2 levels by an independent company, international company, on 2 levels. Meaning, first level, the finding was that, number 1, it is not AI generated. And then number 2, that the identity of the person in that video is indeed Bongbong Marcos. So, gobyerno mismo ang nagsisinungaling sa Pilipino ngayon. Last question po. Okay lang po ba? Anybody can answer. Sa naganap na hearing today, ito bang decision nila, is it a good decision in their part na magkaroon ng hearing para sa mga vloggers with regards to fake news? Anybody can answer. Hello, yeah. I personally believe that it's really a bad move for Dan Fernandez na ginawa niya to ang hearing na to because it exposes everything about him. Firstly, he showed to the Filipino people na he doesn't know what he's talking about. The thing that he is about to legislate is something that he has knowledge about. So that alone, it's very telling ba na we have this kind of congressman na walang alam. What do we expect from him, by the way, di ba? Wala naman talaga siya. Ang tapos, hindi niya na-realize ang fact na the reason as to why he won sa posisyon niya ngayon, it's because of his freedom of speech. His freedom of speech allowed him to, go bold, di ba? Mag-artista. And that's freedom of speech. That's, di ba? Expression, rather. It allowed him to do that. So nakilala siya, nagkaroon siya ng pangalan, now he won the election. So ngayon, gusto balikan ni Dan Fernandez yung mga tao who are only exercising their freedom of speech and expression. So it's really a bad move for Dan Fernandez na ginawa niya to ang TRICOM hearing na to. Yes. Yung mga comments niya doon kay sa mga post ni Ivana Alawin, freedom of expression din ngayon. Oo, crush yun, charot. Yung Tagalog. Yung Tagalog. Ay, Tagalog. Yung Dan Fernandez. Also, this is a criticism ha sa ano niya. Ay, oo. Criticism, mahiraman kasi ako mag-Tagalog pa. Criticism ko to kay Dan Fernandez ha. Bago siya magmagaling sa Kongreso, dapat alamin niya ang difference ng P and F. Diba? I am not, hindi ko inaatake yung niya, pagkatao niya. Inaatake yung performance niya. Because kung hindi mo nga alam yung basic na bagay, how much more ang ibang bagay. Kaya nagkaletse-letse ang Pilipinas ngayon dahil marami tayong mga politiko na hindi nga alam yung pinaggagawa nila. So yun, Tagalog yun Dan, para maintindihan mo. Sa tingin ko napakaganda na nangyari ito. Very good idea ito. Very, very good for the Filipino people that we saw the House of Representatives unravel before our very eyes. Nakita natin yung level ng pagkalasing nila sa kapangyarihan na si Attorney Trixie i-disbar daw. Diba? Biro mo how ridiculous. Nakakatawa. Tapos meron pang mga talks of a warrantless arrest. So it is very good for the Filipino people to see kung gaano kalaki ang problema natin ngayon sa Pilipinas.
Ano pa ba? Lahat maganda, lahat talaga beautiful. Kasi ito pa, nakita din natin, I'm going to repeat myself, I'm sorry, but nakita natin kung sino ang hindi marunong humawak ng kapangyarihan. Kasi siguro number one trait na gusto ko yon kay President Duterte. Intinding-intindi niya na ang kapangyarihan na hawak niya na sa kamay niya, President of the Philippines, ay hindi niya gagamitin para sa sarili lang niya. Hindi niya gagamitin para saktan ang Pilipino. Hindi niya gagamitin para magnakaw sa Pilipino. Ni minsan, na nandiyan kami sa Office of the President, ni isang vlogger, wala kaming pinatulan. Bakit? Kasi yung leader namin hindi ganon. Bawal yun. Sagrado kay Rodrigo Roa Duterte ang freedom of expression. Intinding-intindi niya, excellent lawyer, excellent legislator, excellent president. And if you go to his house in Davao, iiyak kayo. Because you will see very clearly, this is a house of someone who could have stolen from the Filipino people trillions. But it's such a simple house that you know that Rodrigo Roa Duterte did not steal from the Filipino people. Will this congressman open their homes to us? Will they do that? I don't think so. They have a lot of secrets, but sorry to tell them, this is the age of information. We get our information about you from all over, from sources, from ordinary people who watch you. And we know so much about you. We know about a wife who has a case because she bought 29 million pesos worth of bags. Okay? You want me to name you? Okay, we know so much about you. So this is what we want to tell the Filipino people. Kayo ang puwersa ng bayan. Napakaganda ng nangyaring ito. Pakita natin sa mga abusado, mga arogante, mga lasing sa kapangyarihan, kung sino ang totoong puwersa ng bayan, lalong-lalo na leading to an election. Huwag niyo silang iboto, mga anak nila, pamilya nila, asawa nila, huwag niyo silang iboto. At kami ay magkakaravan. Seryoso ito at gusto naming sumali kayo sa amin. Mangangampanya kami doon para sa mga karibal nila na totoong nagsisilbi sa bayan. Nagpakita na sila, nagpakilala na sila sa atin. Mga abusado sila, mga walang alam, mga pulpol ang mga ulo, walang alam tungkol sa batas, walang respeto sa ordinaryong mamamayan na sa isang demokrasya, tayo ang number one, tayo ang pinakamakapangyarihan.